I grew up in Iglesia Ni Cristo, and since our parents were all deacons, we were there all day. Morning service, then back again in the evening. But it started with Felix Manalo. Over and over again, he was referred to as God's last messenger. And eventually that started to feel really off, because if everything hinges on Jesus, why do we need a last messenger? Yan. Isang handog ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo na ang mga magulang ay diakono ng INC, diakonisa ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Pero nung lumaki siya, doon nabuksan ang kanyang isipan na mali ang inaniban niyang sikta. Alam naman natin na ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, sa kanilang turo, ang Iglesia ni Cristo lamang na itinatag ni Felix Manalo yung maliligtas umano at ang kaligtasan ay napakaloob sa kaanib ng Iglesia ni Cristong itinatag ni Felix Manalo. Pero alam naman natin na yung mga magulang ni Felix Manalo ay mga Katoliko, hindi kaanib sa siktang inaniban niya. Ibig ba sabihin, sila'y walang kaligtasan? At kung ikumpara natin ang INC na Tatag ni Felix Manalo, mas maliit lang ito ikumpara sa mga umusbong na iba't ibang sikta o relihiyon. Di ba? Ating pakinggan mamaya ang expose nitong handog at anak ng diakono-diakonisa sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. Ito niyo lingkod Brad Wendell. Talimong muling magkasama ninyo sa Catholic Faith Defenders. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At inanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay kung saan man kayo ngayon nanood sa ating live. Paki-comment naman ang lugar kung saan kayo nakabase, lalo na sa ating mga kapatid din sa OFWs, sa iba't ibang bansa. I-comment ninyo para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. So ako ang inaatasan sa punto por punto na magtalakay, lalo na sa mga pabagong-bagong aral ng INC sa akusasyon nila na ang simbahang Katoliko ay itinatag daw ito hindi ng ating Panginoon Jesucristo kundi ng tao. Pero ang problema, pabago-bago. Sa cross-examination ko sa debate namin ni Parba, unang sagot niya, si San Ignacio ng Antioquia ang founder ng simbahang Katoliko. Pagkatapos, naitatag daw ang simbahang Katoliko sa konsilyo ng Nicaea. 325 Anno Domini. Pagkatapos, iba naman ang sagot niya. Ang simbahang Katoliko ay naitatag umano sa Council ng Trento. Pagkatapos, binago naman niya ang simbahang Katoliko ay naitatag umano sa Konsilyo Vaticano 1870. Ano nga ba talaga? Pero bago dyan, pakinggan natin itong isang handog na INC at ang kanyang mga magulang ay may tungkulin sa iglesyang inaniba nila sa siktang Tatag ni Felix Manalo. I grew up in Iglesia Ni Cristo, and before anything else, I want to be clear about something. So, lumaki talaga siya na Iglesia ni Cristo. Handog. My childhood was dope growing up there. It was really, really good. Some of my closest friends to this day are people that I met there. We grew up together, played together. We were at each other's house. Sa mga miyembro din ng iglesia, di ba?
na dami siyang mga kaibigan. constantly. I've known him since I was like 3 and 4 years old. And if you're one of those folks, you know who you are. I love y'all. Sundays weren't something that I dreaded. I actually looked forward to church. Not because of theology, but because that's where my friends were. So hindi dahil sa theology. Paglaki niya, lalo na din niya matanggap na si Felix Manalo ang last messenger daw. And since our parents were all deacons, Mga diakonisa talaga ang mga magulang niya. we were there all day. Morning service, then back again in the evening. But between those two times, we just hang out, play, laugh, be kids. Play basketball at the park in our dress shoes. And those memories are real, and I'm really grateful for them. I got baptized when I was 12. Sincerely, I believe in God. I believe Jesus died for my sins. So I believe in God, pero sa INC, di sila naniniwala na si Kristo'y Diyos. Si Kristo'y tao, si Kristo'y Panginoon, pero dalawang uri ang Panginoon nila. Panginoon na hindi Diyos at Panginoon na Diyos. Pero sa Biblia, may iisang Panginoon. At ang Panginoon ay Diyos. Kyrios. Kaya nga, ang INC kasi ay revivalist ito sa siktang, lalo na sa erehiya noon na tinatawag na Nestorianism. Yeah? Ilo kay Bro Pedro, CFD ng Mountain Province, Guginay. Okay, tuloy natin mga kapatid. I wasn't faking it, but as I got older and started thinking about what I was being taught, things stopped adding up. I didn't become rebellious, per se. I became confused. From as far back as I can remember, there was a constant emphasis on one man. Actually, one family. So, kung di lang kayo magbulag-bulagan talaga at susuriin ninyong mabuti tulad sa kanya, no? Na di niya matanggap talaga itong aral ng ANC. And it started with Felix Manalo. Over and over again, he was referred to as God's last messenger. No, yan. Yan talaga ang aral ng INC. Si Felix Manalo, ang huling sugo. Si Felix Manalo, anghel. Ang ating Panginoon Jesucristo, tao. And eventually, that started to feel really off. Because if everything hinges on Jesus, why do we need a last messenger? We didn't celebrate Christmas because it was No, di talaga sila nagdiwang ng Christmas, pero sinagot na natin yan, di ba? Sa mga luma nilang pasugo, may mabasang ang Paskong Kristiyano. Nawa natin yung sinagot. Pero nagtaka tayo na ang turo nila, ang Pasko ay sa pagano. Paano magiging sa pagano kung nasa pasugo nila Pasko ng Kristiyano? Tuloy natin. biblical, which I kind of get. But why do we celebrate Felix Manalo's birthday? Yan. Ayaw nilang magdiwang ng Pasko, pero nagdiwang sa kaarawan ng kaarawan ni Felix Manalo. Kaarawan ng mga miyembro, ipinagdiwang nila. Mga ministro. Pero ano ang lusot nila? Ipinagdiwang namin. Pero hindi yan aral namin. Imagine. Kung ipinagdiwang pala nila kahit hindi aral nila, iba't di nila ipagdiwang ang Pasko, ang Christmas, na pwede palang ipagdiwang ang hindi aral nila. Di ba? Kung ang pagdiriwang ng birthday ay hindi aral nila pero pwede rang ipagdiwang, bakit ayaw nilang ipagdiwang ang Christmas? Dahil sa pagano daw. Pero kung sa pagano, bakit may mabasa sa kanilang lumang pasugo ang Pasko ng Kristiyano? Di ba? Okay, tuloy natin. A man who died in 1963
Si Felix Manalo yan, ang founder nila. If this is the one true church and salvation only exists here, why is almost everyone Filipino? Yan, kung ang kaligtasan, yan nga, nabuksan talaga ang kanyang isip. No? Kung ang kaligtasan ay para lang sa Iglesia ni Cristo, yun naman ang turo nila. Na ang Iglesia ni Cristo lamang umano ang maliligtas. Na ang kaligtasan ay nasa loob sa pagiging kaanib ng Iglesia ni Cristong itinatag ni Felix Manalo. Dahil ito daw ay tunay. Mamaya, mapakinggan ninyo kung wala bang ministro nagpatotoo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Kaya kung ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo 1914, mga kapatid, ang katanungan diyan, kung eksklusibo nila ang kaligtasan, abay, di ba yung mga magulang ni Felix Manalo, hindi kaanib sa sektang itinatag niya? Ibig po ba sabihin, walang kaligtasan yung kaniyang mga magulang? How about yung, kung may kapatid ba si Felix Manalo? Kaanib ba sa sektang itinatag niya? Hindi sila kaanib ng INC. Namatay sila bago na itatag ang Iglesia ni Cristong narehistro sa Securities and Exchange Commission na tatag ni Felix Manalo. At wala silang retroactive na kaligtasan na turo nila, di ba? So dito papasok ang problema sa hostisya at konsistensya ng aral ng INC, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Scripture says God so loved the world. Not one culture. God so loved the world. Pagkatapos ang kaligtasan, sila lang ang maligtas. Nako, at mas maliit lang sila kumpara sa mga iba't ibang sekta na nagsusulputan sa ating panahon. Not one nationality, not one ethnicity. These weren't hostile questions, they were honest ones. And slowly I realized something. Instead of pointing people toward Christ, the system pointed people toward itself. Around that time, I watched my friends quietly search too. One of my friends converted to Islam on the low. He told me they read the Torah, the Gospels, and the Quran. Jesus is in the mix somewhere in there. Yun, ang kanyang kaibigan na convert sa Islam. Pero ang Islam din, tatag ni Muhammad. At may pinaghalo-halo na aral lalo na sa Gnosticos. Kaya sa Gnosticos, hindi si Kristo ang naipako sa cross. Ganon din ang nasa Quran ni Muhammad. No? Ang Panginoong Jesucristo ay di na ipako sa cross. Kung yun ang aral ni Muhammad sa Islam, pero batay sa Biblia, sila si San Juan, si San Mateo, si San Lucas, at iba pang ebanghelista. Si San Juan lang mismo, kasamang lumakad sa ating Panginoon Jesucristo, kasamang kumain sa ating Panginoon Jesucristo at saksi noong naipako sa cross, hindi niya iniwan yon. Sino ang paniniwalaan? Si Muhammad na hindi nakasaksi, hindi kasamang naglakad, hindi kasamang kumain sa ating Panginoon Jesucristo, na itatag lang sa mga huling panahon, 622 Anno Domini? Tuloy natin. Born into it or through marriage. And if you're not spiritually grounded, family pressure or a relationship can pull you in fast. Ganun pala. At some point, people stop going because they believe, but they keep going because it would cost too much to leave. I've seen people leave and get shunned by friends they've known for 40 years. 40 years. That kind of loss is devastating. So, people stay. For convenience, for family, for peace. And many of them don't actually believe what they're being taught.
And during services, ministers would lean so heavily into emotional sermons, especially about seeing loved ones again in heaven one day. It's powerful, and it works, because the Filipinos are highly family-oriented. So at that point, salvation isn't even tied to Christ. It's tied to compliance. The church leadership calls itself the administration. And that's not just a title, it's pretty much a mindset. This is not a Bible reading church. In my experience, very few members read scripture on their own. Siya na mismo ang nag-expose na hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Pero pinagbigyan sila ng mga pasugo magazine. And that's not accidental. You're taught that you cannot understand the Bible without the administration part. Yan. Yan pala ang dahilan kung bakit di sila nagbabasa ng Biblia. Hindi kayo unawa sa Biblia sa pamamagitan ng sarili ninyong pagbasa maliban lamang sa administrasyon ng ANC. Sing it for you. Sermons revolve around one true church claims, often stitched together using very specific translations to bawat doktrina ng ANC may katumbas na translisyon ng Biblia. Yeah? Pero yung mga ginagamit nila na translisyon ng Biblia, masupalpal din sila dahil yung iba't ibang translisyon, mabasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. Pero pinipili lang nila batay sa mga translisyon na sumang-ayon sa kanilang doktrina. For the conclusion that's already been decided. This structure isn't unique. Jehovah's Witnesses use it, Latter-day Saints use it, Islam uses a version of it. The premise is always the same. Somehow, everyone lost the truth, and they're the ones that got it back. To maintain that system, ministers are trained in a centralized college in the Philippines. Nasa New Era ang training ground ng magiging ministro. Same theology, same delivery. At hindi lang kaugnay sa theology nila, yung mga aklat katoliko. Dapat ang mga ministro, meron talagang kopya niyan. Dahil bahagi yan sa kanilang pandoktrina. May kopya ako sa kanilang pandoktrina na aklat. Bahagi talaga yan. Kaya dapat yung mga manggagawa, mga nag-aral sa pagkaministro, merong mga kopya. Dahil mula pa sa panahon ni Felix Manalo, etong mga aklat na ito na ang kanilang pinagpuputol-putol. At nagpatuloy hanggang ngayon. Alam naman natin, itong mga aklat na ito, napakahirap na hanapin mga kapatid. Napakahirap na talaga hanapin. Same style. So if a non-Filipino minister joins, guess what? They're going to talk like them too. It's top down. They're assigned to congregations like musical chairs. Housing is provided. Cars are provided. Salary. Yan ang bahagi lang sa kaniyang expose. Imagine, totoo talaga yung sinabi niya, no? Na di sila magbasa sa Biblia dahil para sa kanila yung administration lamang ang guided sa pagturo ng nakasulat sa Biblia. Siguro, isang taktika nandin yan dahil halimbawa, ginagamit nila yung Biblia na ang salita ng buhay, ginagamit nila yung iba pang translasyon ng Biblia. Pero makita natin, makita natin sa naturang mga salin na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Pero tinututulan nila. Basta lang, bawat doktrina para sa kanila may katumbas na salin ng Biblia. Antabayanan niyo, ako ang magtalakay ngayon sa punto por punto, mga kapatid.
No, doon pa lang isipin mo gaano kabuti at kabait ng Diyos. Tapos tayong mga tayo may nilalang lamang, tayo alabok lamang. Tapos ang yayabang natin, di ba? Di ba, ako to, iniisip ko to na, di ba, grabe, sobrang kababaan loob ng Diyos mismo. Yung pinili niyang nanay at tatay, biro mo, dadala kalapati lang. Samantalang yung mga kasabay nila naghandog yung mga ano yun, mga baka pa yun, mga mayayaman, di ba? Wala pang ano yun ha. During that time kasi wala mang blemishes yun. So walang sakit dapat yun. Pag inihandog mo sa templo. Grabe, ganong kababa, ganong kabait ang Diyos na buhay. No? Bagamat siya makapangyarihan, siya may-ari ng buong universe, no? Hindi lang ano, talagang lahat, no? Na lahat ng nilalang na nakikita natin o hindi nakikita, talagang siya may lalang. Pero pinili niya pa rin yung nanay na walang-wala. Pati yung mga pasin niyo, pati yung mga disipulo niya, mga apostoles niya, mga walang-wala din, no? Grabe. And anong message sa atin dito? Talagang the message is clear. Uh, ang Diyos talaga gustong-gusto niya yung mababang tao. No, pinipili niya kahit yun na maging bilang mo Diyos siya, oh. No, anak ng Diyos, siya anak na mismong Diyos, tapos pinili niya yung simpleng tao bilang nanay. Hindi niya pinili yung mga hari o mga reyna ng palasyo, no? So, tapos tayong mga alabok lang na ano, naiisip ko yan, sobrang bait niya at ibinigay pa niya yung sarili niya. Di ba? Di ba tayo nakokonsensya nun? Tayong yayabang natin na ang gagara, magastos, magarbo. Di po ba? So, yun po yung natin no, medyo mag-isip-isip po tayo doon, no? Alam na natin, yung pinili ng Diyos, mabababang tao, mabababa loob. So, ganun din tayo. At kahapon po, pinagdiriwang din natin ang World Day of Consecration. No? Ito po yung pag-consecrate sa mga pari at mga madre. So, let's keep praying for them. Ako po laging ko dinadalangin yung mga magmula ka sa Santo Papa, no, sa mga cardinals, bishop, mga pari, religious person, mga online missionaries. Lahat po 'yan, no? Let's keep praying for them na sana marami pa tayong matulungan, online tayo po, online missionaries. Marami pa tayong maibalik sa tunay na simbahan, lalo na yung mga CFD natin. So kahapon nasa Candelaria Day natin, no? So it's candle symbolizing Jesus as the light of the world. So pagpapaalala, kung na kay Kristo ka na, muli, ay na kay Kristo na ako. Dapat liwanag ako ng sanlibutan. Amen? Dapat liwanag ka, hindi ikaw magiging sanhi ng pagkabahabahagi. Ikaw makikita sa iyo ang liwanag ni Kristo. Dapat ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, lumalabas sa bibig mo, nakikita sa gawa mo, dapat kagaya rin ni Kristo na liwanag ng sanlibutan. Amen? Yun lang po message natin yung para kahapon. Ngayon, dito naman para sa natin, no? Sa natin ngayong Martes, sa ebanghelyo nating Martes. Napakaganda rin naman po nito, no? Word for the day natin actually three words na magko-combine. Lumapit si Jairo, no? Tapos yung babaeng dinudugo for 12 years. Dito pinag-uusapan dito yung faith Tatlong word yun no? Faith, intercessors, and equals healing. So, bakit naging ganon? Faith, intercessors, yung namamagitan. Doon dahil sa faith, dahil sa namagitan, may healing. Alam niyo po ba dito sa kwentong ito, makikita nyo, may sumisimbolo to. Alam niyo po ba na ayon sa simbahan, turo ng simbahan, paliwanag yan, sumisimbolo pala ito, mga napangyayari dito, tungkol sa Israel. Isa rin to sa symbolizing also the Israel. Bakit? Mapapansin niyo po, yung si Jairo no lumapit sa kay Jesus, yung anak niya, di ba, hiniling niya. Ano sabi niya? Ang anak ko, my daughter.
Ganon din kay Jesus, pansinin niyo yung sinabi niya, nung may humipo sa kanya. Nung nakita niya yung 12 taon na babaeng nilalagasan, ano sabi niya? Nung makita niya, ako po yun, sabi niya. Ano sabi niya? Anak ko, my daughter. Alam niyo po ba yung my daughter na pag sinabi my daughter kasi it's also symbolizing Israel. Ito yung piniling bayan ng Diyos. Talagang konektado siya dahil alam naman natin, no? Piniling bayan ng Diyos pero yun nga, in terms of healing, ganun din ng Israel. May problema sila. Kumbaga, may sakit sila spirituality. Ayaw magbalik loob. At sa mga hindi pa nakakaalam, ito po, no, baka ngayon nila malaman, ito pong ang 12 babae. Ayan na. Ito pong babaeng 12 taon na nilalagasan, di ba? Dinudugo. Alam niyo po ba, siya yung tinatawag nating Saint Veronica. Hello, baka hindi nyo alam yon. Yung Saint Veronica na may veil, di ba? So, may kilala siya sa image nung inano niya sa mukha, yung veil na yon, no? Yung bumakat ang mukha ni Jesus. Amen, siya po yung Saint Veronica. Saan mo babasa yun? Di ba wala ng Veronica rito? Doon po sa sa chapter 7 ng Gospel of Nicodemus. At doon nga po, actually, may pagka nabasa yung Gospel of Nicodemus, doon po nagsasabi talaga na si Veronica ay siya pinagaling daw. At siya rin yung nung alam niyo na, nung pinapasa niya yung course, di ba? Binigay niya yung pinunas niya at bumakat. No? Nakilala siya, yung image niya, Saint Veronica. Siya po yun, yung dinudugo ng 12 taon. And speaking of the 12 taon, pareho na naman to. Pansinin niyo, yung babae ilang taon, yung bata 12 years din, no? Ganun, no? So, yung babae naman po, dinudugo siya ng 12 years din. Amen? So, yung 12 years na rin yun, sumisimbolo na naman yun doon sa 12 tribes of Israel. No? So, yun po yung connection yun, exegetic explanation nun, no? So, kailangan talaga yung context makikita mo. Talagang naka siya, connected siya sa Israel. And yun nga, doon sa pagdating sa healing, may problema kasi talaga Israel noon pa. Pinili pa naman, no? Kinonsider na anak ng Diyos, pinili ng Diyos ang Israel, daughters of God. Pero ano nangyari? Sila pa mismo nagpapako sa krus. Baligtad. Diba? Pinili silang bayan, pero sila pa ang nagpapako sa krus. Pero at least mayroon man pa isa-isa, no? Mayroon mga konti, mga 12 disciples at mga ibang mga, itong mga naniwala sa kanya dito sa ating ebanghelyo. Ano po ba ang message sa atin dito lahat? No? It's all about faith and intercessors. Pansinin niyo, yung dahil doon sa tatay, no? Yung bata, so nag-intercede, no? Namagitan ang tatay. Dahil sa pamamagitan ng tatay, gumaling ang anak. Amen? So, ganun kahalaga intercessor. So, sinasabi na, direct to God ka na lang, direct to God. No, no. Ito, dito pa lang, pwedeng makikita niyo eh. Dahil sa pananalig ng tatay, pumagitna siya sa Diyos para sa kanyang anak. So, sa atin ganun din. So, pwede tayong talagang humingi kahit sa mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, lalo na yung mga santo na nasa langit. Pwede yun. Pero, okay, paalala po sa atin lahat. Ang paalala po sa atin lahat, sinasabihan tayo ng ebanghelyo, kapag may humihingi ng dasal, pag sasabihin mong, oo, isasama ko kayo sa prayer, abay gawin natin. Ano po? Sa lahat na nakikinig. Dito, nag-intercede po yung tatay. Kapag nag-intercede ka, sinabi mo sa mga tao, oh yes, isasama kita sa prayer. Pag sinabi niyo yan, kailangan gawin niyo.
Magandang mensahe po yun para sa atin lahat. Kaya ako pag sinabing ganito, bro, isama mo sa prayer, sinusulat ko kagad at inaano ko actually, nilalagay ko sa Bible yun. Ang dami na rito, tapos tinataas ko talaga kasi di mo naman ma-memorize lahat. Talagang tinataas ko sa kanya lahat-lahat ang mga nagpapadasal. Dapat ganun pala tayo din. And yung faith natin nandun. Okay, so pagpapaalala din yung faith mo na yung iba, 'di ba? Yung sa Quiapo po, nag-aano pa sila ng ano ng um lalakad pa ng paluhod papunta sa altar. Actually, hindi mo naman kailangan gawin 'yun kapag may sincere ka sa ano mo sa um pananampalataya mo, sa faith mo, malakas kahit nasan ka because God is everywhere naman talaga. Kailangan lang siguraduhin mo, no? Maganda ang intention mo dun sa prayer mo. At the end of our prayer, lagi nating sasabihin, not my will, but your will be done, Lord. So napakaganda na mensahe natin mula kahapon. Yung kahapon, summarize natin, Candelaria, no? So, uh, symbolizing Jesus as the light of the world. And tayo naman kapag na kay Lord ka na, siguraduhin mo ha, yung mga lumalabas sa bibig mo, sa ginagawa mo, kailangan nag-iilaw yun, nagliliwanag yun sa mundo. Hindi yun, ikaw pa ang nasasanhi ng pagkakasala. Hindi ikaw pa ngayon ang nagiging sanhi ng pagkabahabahagi. Imbis na ikaw ang ikaw gamitin ng Diyos para magbalik loob ang tao, baka lalo sumasama dahil nakikita kang masama. Maging ehemplo ka ng pagiging liwanag ni Kristo. At dito naman ngayong Martes, pinapaalalahanan tayo. Prayer with faith talaga equals nun healing your body, mind, and your soul. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro John Doe. And God bless po sa ating magtatapik ngayon. Walang iba kundi si Brother Wendell Talibong. No? So back to you, Bro John Doe. Okay, so ati pong i-welcome Brother Wendell Talibong from Ozamis City. Brother Wendell, good evening sa iyo. Good evening, Bro Jando. Good evening sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Good evening sa lahat. Okay, go ahead Brother Wendell sa iyong topic ngayong gabi. Okay. So, topic natin ngayong gabi. Una, may isang handog na INC bago yung ating pagtalakay ngayon. Handog ng INC at ito'y anak ng diakonisa at diakono ang may expose kaugnay sa iglesyang inaniba nila at siya'y umalis. I grew up in Iglesia Ni Cristo, and since our parents were all deacons, we were there all day. Morning service, then back again in the evening. But it started with Felix Manalo. Over and over again, he was referred to as God's last messenger. And eventually that started to feel really off, because if everything hinges on Jesus, why do we need a last messenger? Oh, yun. Siya'y handog, mga magulang niya ay diakonisa at diakono ng INC, pero nabuksan ang kaniyang isipan na ang siktang inaniban niya ay hindi ang nasa katotohanan. Pero ang bahagi sa ating pagtalakay ngayon ay kaugnay sa matagal ng propaganda ng mga ngaral sa Iglesia ni Cristo. Kung maalala ninyo, pinapanindigan nila kahit saan na debate na ang founder daw ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Kung maalala ninyo ang debate namin ni Ramel Parba diyan sa Bohol noon, yan din ang kanyang pinanindigan.
Kinsang tawhana ang katungkod sa Iglesia Katolika, kanus-ang tuiga, asang dapita, ug asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko tinukod og tawo. Sa pangutana, kinsa, Obispo Ignacio, kanusa, 107 AD. Sa mga hindi nakaunawa sa Cebuano, ang tanong ko, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, kilan, saan, at asa natin mabasa? At ang sagot iparba ay Sa pangutana, kinsa, Obispo Ignacio, kanusa, 107 AD. Unsay nga gibuhat, Gidugang Katolika. yon. Ang pahayag niya, ang nagtatag daw umano ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Alam niyo mga kapatid, itong pahayag na ito ay very historically misleading. Dahil alam naman natin sa kasaysayan, hindi si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ang tunay na iglesia, ang simbahang Katoliko, tunay na iglesia ni Kristo, ito'y itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya, kung pansinin ninyo, kahit si numero unong tagapagtuligsa sa simbahang Katoliko, si Sinita, alam nyo, hindi siya tutol na itong simbahang Katoliko, makinig kayo, mga INC ha, hindi tutol ang mga ngaral ninyo na ang simbahang Katoliko ay siyang tunay na iglesia ni Kristo. Unang iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Walang kontra sa kaniyang pahayag na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ulitin, Apostolika Romana ay ang iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Ngayon, malinaw na napakinggan sa lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Kristo at sa mga nagsusuri. Mga ngaral ninyo yan. Ibig sabihin kung igiit ni Mr. Ramel Parba na si San Ignacio, obispo ng Antioquia, ang nagtatag sa simbahang Katoliko, malinaw na nagkukontrahan sila mismo ni Cesar Sineta ng INC. Si Sineta naman, nagsasabing ang Katoliko sa pasimula ay siyang iglesia ni Kristo. Hindi umano ito kukontrahin na pahayag ayon sa kanya. Ang problema, hindi pwedeng parehong tama itong dalawang pahayag, di po ba? Kung may nagtatag na San Ignacio para sa kanila ni Parba, hindi ito maipantay sa ideyang ang Katoliko ay simpleng orihinal na iglesia ni Kristo at walang nagmula pa umano sa mga apostolis. So, lumalabas mga kapatid na nagkasalungatan, nagkasuwagan ang kanilang posisyon at walang iisang malinaw na panindigan ang INC sa kanilang tuligsa kung sino ba talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Kaya nawawala ng kredibilidad ang ganitong argumento nila. Hindi lang si Parba. Kahit si Michael Sandoval, isang ministro ng INC. Kung si Parba na nangaral, kung si Sineta nangaral ng Iglesia Katolika, di umano di dapat kontrahin na ito'y unang iglesia ni Kristo. Ganon din ang pahayag ni Ministro Michael Sandoval. Matod sa ilang libro. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang So, ngayon, napansin nyo ba mga kapatid, kung may lohika kayo, kung talagang pinandigan nito mga ngaral sa INC na ang simbahang Katoliko ay itinatag ni San Ignacio, bakit mismo sa kanilang kinatawan si Cesar Sineta, si Mr. Michael Sandoval ay hagayagang umindorso sa posisyon na ang Katoliko ay siyang dating Iglesia ni Kristo? So ang pahayag na iyan mga kapatid ay nagsusuwagan, nagkakasalungat sa panindigan ni Mr. Ramel Parba. Kung si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko, malinaw na inaamin na may umiiral ng iglesia bago pa man ang Iglesia ni Kristong 1914 na itatag. So, sumasulungat din ito sa doktrina ng Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo na ang INC lamang ang tunay na Iglesia ni Kristo. Di po ba? So, si San Ignacio, obispo ng Antioquia, sa kasaysayan, hindi siya ang tagapagtatag ng simbahan, kundi obispo ng Antioquia, tagapagtanggol ng naunang umiiral na iglesia. So, ang pananampalatayang minana mula sa mga apostol mismo. Kapag sinasabing unang Iglesia ni Kristo ang Katoliko, dating Iglesia ni Kristo ang Katoliko, abay inaamin nila mismo ang historical continuity, mga kapatid, ng Kristyanismo mula pa sa panahon ng mga apostol. Hindi isang organisasyong umusbong lamang sa modernong panahon gaya sa siktang itinatag ni Felix Manalo. Pero alam nyo ba na si Parba sa debate nila ni Father Darwin nabisto sa aklat na kanyang binasa? Bakit? Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignacio. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. So, it was first used by Saint Ignacio. Ayon sa aklat, hindi sinabing the Catholic Church was founded by Saint Ignacio. Tuloy pa. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Tama. Wala tayong kontra diyan. Kontra lang tayo sa pahayag na si San Ignacio ang nagtatag sa Katoliko. Tuloy. In Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time. Nako, napansin nyo ba? Dito pa lang mga kapatid, supalpal na siya sa binasa niya. Paano niya panindigan na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko na binasa niya mismo sa naturang aklat? Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. So napansin niyo mga kapatid, binasa ni Parba ang aklat Katoliko at iginiit na si San Ignacio daw, ang obispo ng Antioquia, ang nagtatag, pero ang nabasa, nag-imbento sa pangalang Katoliko. Ngunit kung ituloy natin pagbasa at natuloy din niya pagbasa yon, di ba nabasa niya, the church founded by Christ is here for the first time called Catholic Church. Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay narito ngayon. Sa unang pagkakataon ay tinawag na Katolikong Iglesia. Malinaw ang sinabi sa naturang aklat. Hindi sinabi sa naturang aklat na binasa niya na si San Ignacio ang nagtayo o ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Ang malinaw na pahayag diyan, ang Iglesia itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nabasa na, the church founded by Christ is here. Ibig sabihin,
umieral na ang iglesia bago pa man gamitin ang terminong Catholic. Ang pangalan lamang ang ipinahayag o ginamit upang ilarawan ang nag-iisang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatuwid, mali ang konklusyon ng ministro ni Felix Manalo batay sa aklat na si San Ignacio ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Kung paglalarawan sa iglesyang itinatag ni Jesus, isang iglesia na buo, pangkalahatan at nagkakaisa, ay mabasa, the church founded by Christ is here. For the first time, is called Catholic Church. Ngayon, ito na naman. Ang pahayag ni Mr. Ramel Parma, mga kapatid, na si San Ignacio ang nagtatag daw sa simbahang Katoliko ay hindi rin laban sa koneksyon ng simbahang Katoliko sa mga apostol. Bakit? Batay mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Sa kanilang Pasugo Magazine, Pebrero 1977, sa pahina 7, may sipi, may kotisyon na nagsabing si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Kaya yung taga The Revealers dito, alam nyo, natataranta talaga sila nang ginamit natin yan. Pakinggan muna natin ang taga Revealers. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto. Yan. Isa po sa matandang dragon daw ako sa punto por punto. So, ngayon mga kapatid, dito pa lang, gumagamit na sila ng tinatawag na ad hominem fallacy. Bakit? Dahil di nila magiba ang argumento, kaya tinitira nila ang tao instead sa argumento. Okay, tuloy natin. Na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo. Yung punto por punto daw. Tatawagin na daw umano para sa mga The Revealers na pundo por pundo. Bakit daw? Sapagkat sa bawat gawa niya ng content, yan po sa kanilang punto por punto, ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. Ayan. Dito pa lang, wala na silang takot na magkakalat ng kasinungalingan. Kailan ba nangyari na di ka pwede mag-comment kung hindi ka mag-subscribe? At kailan ba nangyari na pag mag-subscribe ka, kailangan ka magbayad? Di ba? Kayo sa The Revealers, pwede naman kayong mag-subscribe. Walang bayad yan, free. Okay, tuloy natin. So sino ngayon ang nagkakalat ng kasinungalingan? Sino ngayon ang nagkakalat ng fake news? Di ba? Okay. Sa pagkakataon pong ito, sasagutin po natin ang kanyang sinabi sa Pasugo 1977. 1977 ba, Kuya Proton? But kung sasagutin ninyo ako, but parang di kayo sigurado kung anong pasugo ang ginamit ko. Dapat research muna kayo. Opo kuya, February 1977 po. Sa pahina 7, na di umano, batay po sa matandang dragon na si Wendell Talibong, na ito raw po ang stand ng ministro na si kapatid na Tomas Katangay, batay po sa ipinaliliwanag ni Wendell Talibong. Kuya Proton, ano po ba ang nilalaman ng aklat diyan po sa 1977 February issue sa pahina 7 o pahina 7? Ito po, Kuya Robin, i-play muna natin yung sinabi ni Talibong na pandaraya para maipag-compare. Ayan, dito pa lang mga kapatid, makita na natin na pawang ad hominem na sila. At sabi nila na ipakita daw ang pahayag ko na pandaraya. Pandaraya ba yung nabasa mismo sa kanilang pasugo, yung kotisyon? Pandaraya ba yung napakita? Sila mismo pinakita nila na yung binanggit ko ay nasa pasugo. Sinong nandaya?
di ba yung nagsabi na ang punto por punto ay ginawang pundo por pundo dahil di ka pwedeng mag-subscribe na walang bayad. Hindi ka pwedeng mag-comment. At paggawin mo ito, may bayad daw. Wala namang bayad. Free yun. Oh, tuloy natin. Para natin kung ano talaga ang nakalagay sa pasugo. Makikisuyo po. Oh, so, ikumpara daw umano kung ano ang nakalagay sa pasugo, mga kapatid. Ilantad nila yung pandaraya. Paano nadaya na yung binasa ko, nakasulat, pinakita talaga sa kanilang pasugo? Kung paki-play Alam nyo ba, ang The Revealers, wala na silang bagong video ngayon. Okay, tuloy natin sa kanilang channel. po muna. Balikan lang natin ng konting-konti. Okay. Think ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung... Ang binasa po niya ay mula po sa pasugo, date 1977, February, sa page 7. Oh, so, paano nagiging dinaya natin yan, mga kapatid, na kinumpirma nila na yung binasa ko nakasulat sa kanilang pasugo? Di ba? Oh, tuloy natin. Ang kanya pong naging konklusyon, ito po ang stand ng author ng pasugo na isang ministro na si kapatid na Tomas Katangay. Oh, so, yan. Sila ang nagawa ng konklusyon. Ituloy niyo. May konklusyon ba ako na sinabi ko, ito ay stand ni Tomas Katangay? Ang pahayag ko, may kotisyon si Tomas Katangay. At ang mahalagang tandaan dito, hindi pinabulaanan ni Mr. Tomas Katangay yung kotisyon na yan. Kaya malinaw na ayon sa kanilang sariling publikasyon, Pasugo Magazine, Pebrero 1977 sa pahina 7, mga kapatid, ang Katoliko ay may apostolikong kaugnayan dahil si San Ignacio alagad ni San Juan. So, kung gayon, kahit igiit na si San Ignacio ang nagtayo daw ng simbahang Katoliko, hindi nito mabura ang katotohanan na direkta siyang konektado sa apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, ang pinagmulan at ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, ang nakaangkla pa rin sa tradisyon ng apostoliko. Batay mismo sa ebidensyang inilahad at napakita natin na nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na hindi naman kinontra ni Mr. Tomas Katangay. Tuloy natin. Ngayon, aalamin natin sa kanyang bahagi pa ng pangungusap ano talaga ang stand ng pasugo batay sa kamangmangan o alam ni Wendell Talibong. Pakinggan pa ninyo. Oh, so napansin niyo, mga kapatid? Pawang, basta tatak ba ito sa ANC? Yung atake personal? Pero inaniyahan natin kayong mga nagsubaybay. Ipagdasal po natin sila. Dahil naniniwala sila na yung siktang tatag ni Felix Manalo ay tunay. Na sana mabuksan ang kanilang isipan. At tulad sa isang dating handog, iwanan ang siktang akala nila'y tunay. Kuya Robby. Balik mo doon, kuya. Opo, Kuya Proton. Sige po, tuloy po muna niyo si Talibong po. Ano yan? So, siguro,
Ngayon lang nila narinig na may kotisyon sila sa kanilang pasugo. Napansin ba umano kung ano yun na pasugo? O, yun ang sabi ko, may kotisyon sa kanilang pasugo. Diba? Hindi ko sinabi, yon ang pahayag ni Tomas Katangay. May kotisyon siya. Ang mahalaga, hindi niya pinasinungalingan yung kotisyon na yan. Wala kayong mabasa na sinabi ni Katangay, hindi totoo na siya alagad ni San Juan Apostol. Wala. Okay, tuloy. Ngayon lang daw po natin narinig. Ang totoo, kahit na mayroon po kayong putulin na pasugo, ang aming tinitindigan, doon sa pasugo, mayroong quote talaga mula doon sa mga nagtatanong at bago sagutin, yung tanong nung nagtatanong, i-quote muna yung tanong at stand nung nagtatanong, Wendell. Oh, so nagkawala-wala na sila dito. Oh. May nagtatanong daw. Kaya kinukot yung stand ng tanong. Basahin yung mabuti. Yung pasugo ninyo, 1977. Yun ba'y tanong? At kinukot yung referensya ng nagtanong. Hindi. Hindi yan tanong. May kotisyon, may sipi talaga. Ang importante dito, nang sinipi yan, wala kayong mabasa na si Tomas Katangay ay nagpahayag hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Di ba? Wala kayong mabasa diyan. Okay, tuloy. Talibong. Meron pang bahagi, Kuya Proton, pakinggan pa natin. Napansin nyo? Robert, page 5. So, ibig sabihin, citation yan doon sa librong ginawa ni Robert. Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo. O ihayag daw nila ang kasinungalingan ko. Bakit? Dahil wala daw akong pasugo. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Paano niya na siguro na wala akong pasugo? Kaya nga, ako ang unang nagpakita diyan. Ito oh. Ito ang kopya sa pasugo. Ito, nabasa oh. Oh, research naman. 1977 ang lahat na compilation sa pasugong ito. Oh, parang sigurado talaga siya na wala akong kopya sa pasugo. Sino ngayon ang nasupalpal, di po ba? Ang pahayag nito na wala akong hawak na pasugo, kitang-kita naman. Pasugo, 1977, nakasulat si Tomas Katangay. Pagkatapos, tahasang pinabulaanan ang ebidensyang gamit ko na wala daw akong hawak. May hawak ako, aktual na kopya ng pasugo, 1977. Kamo, pakita ninyo, the revealers, hawak ninyo ang pasugo na yan. Pakita ninyo sa live ninyo. Kahit nga mukha ninyo, di nyo pwedeng ipakita. Di ba? So may hawak ako, aktual na kopya sa pasugo 1977 na ang may akda ay si Mr. Tomas Katangay. At ipinakita ko mismo dito sa live natin mga kapatid. Ibig sabihin, may patunay, may physical na ebidensya at may pampublikong presentation sa pasugo. Kung sinasabi nilang wala akong kopya, samantalang naipakita ko dito sa publiko, malinaw ang tanong, sino ngayon ang nagsisinungaling? Sabi nila, ihayag ng kasinungalingan ni Wendell Talibong, sino ngayon ang nahayag? Di ba? O kaya isip-isip naman mga kapatid, no? Isip-isip naman pag may time. Ngayon, kung tignan natin ang kanilang, balikan natin ang lohika nila na ang Iglesia Katolika ay itinayo daw. Itinayo daw. Sino ang nagtayo? Walang iba kundi para sa kanila, si San Ignacio. So, kung ang simbahang Katoliko, mga kapatid, ay itinayo daw
ni San Ignacio, ibig sabihin, ang simbahang ito ay naitatag sa 2nd century. Di ba? Pero kung sa 2nd century para sa kanila naitatag ang simbahang Katoliko, malaking problema dito mga kapatid. Ano ang malaking problema? Alam nyo ba, merong Pasugo Magazine sila. May Pasugo Magazine. Si San Ignacio, 2nd century. Pero sa Pasugo Magazine, ang may akda ay si Phil John Fuentes. Tingnan ninyo ang kopya ninyo. Baka sasabihin ninyong wala naman akong kopya. Pasugo, Marso, Abril, 1987 sa pahina 4 na ang may akda ay si Phil John Fuentes. Anong sabi niya? Ito ang sabi niya. Pakita natin. Napansin ninyo? I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Walang pagkakaiba ito sa pahayag ni Sinita. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Nako, naitatag pero hindi daw umano pasimula ng organisasyon. Ang hirap talagang magkalisod-lisod sa Cebuano pa. Di ba? Nakuha niyo ba ang paliwanag? Pero nagsimula sa mga apostol. So inamin na. Pagkatapos, inamin din ni Mr. Sandoval. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Nako, double din ang argumento nila. Tingnan niyo mga kapatid. Pasugo, Marso, Abril, 1987, pahina 4, Phil John Fuentes. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Ngayon, kung si San Ignacio ang nagtatag, 2nd century na yun si San Ignacio. Kung si San Ignacio ang nagtatag, bakit sabi ni Phil John Fuentes, hindi niya umano matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ngayon ay maituntun sa unang siglo. So kung 1st century, ugat ng Catholic Church mga kapatid, hindi maaring itinatag ni San Ignacio 2nd century. Hindi pwedeng parehong totoo ang dalawang pahayag na makita natin sablay, nagkakasalungat sa timeline, di ba? Kaya sana magiging gabay ninyo ito mga kapatid sa paghanap ng katotohanan. Kaya alin ang paniniwalaan ninyo? Ang pahayag na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko 2nd century? O yung prangkang pag-amin na nakasulat sa Pasugo Magazine na ang Iglesia Katolika ay maitunton sa unang siglo? Kaya, simple na lohika mga kapatid. Kung tama ang Pasugo 1987, bagsak ang pahayag ni Parba na si San Ignacio ang nagtatag. Kung ipipilit ang paratang, taliwas sa sariling publikasyon nila,
sa Pasugo 1987. Di ba? Hindi maaaring sabay ang dalawang panindigan, mga kapatid. Kailangan kang pumili. At ayon sa ebidensya nilang sarili, ang simbahang Katoliko nakaugat sa unang siglo. Kaya mga mahal na kapatid, lalo na sa ating mga kapatid na nagsubaybay ngayon, isip-isip naman kayo. Sa cross-examination ko ni Ramel Farba na ministro ni Felix Manalo, magugulat ka din. Bakit? Dahil may sagot siya na si San Ignacio ang nagtatag. Inulit ko ang cross-examination. Sino ang nagtatag? Ito na naman. Kinsang tawhana ang katungkol sa Santa Iglesia Apostolika Katolika. Di nakaunawa ang sabi ko. Ang tanong ko, sinong tao ang nagtatag sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana? At ano ang sagot niya? Ano sa 325? 325 na naman. Kailan? 325. Sa Nicea, kung sa Council sa Nicea. Iduga, Apollo Katolika, din man, Konsilyo sa Nicea. So, kailan na itatag ang simbahang Katoliko ayon kay Parba? Ang simbahang Katoliko na itatag daw, una, San Ignacio. Ngunit, nang tinanong ko siya muli sa cross-examination, bigla na namang sinabi na itatag ang simbahang Katoliko sa konsilyo ng Nicea. Malinaw mga kapatid, batay mismo sa pahayag, nagkakaswagan. Diba? Nagkakasalungat ang pahayag ni Parba. Hindi lang yan. Ang Council of Nicea, hindi yon pagkatatag ng simbahang Katoliko. Ang konsilyo ng Nicea, Anno Domini 325, na tumatalakay yon sa doktrina sa pagkadyos ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa panahong yon, merong katulad ni Felix Manalo na Arianism. Na hindi tumatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, na umiiral na ang simbahang Katoliko bago pa ang konsilyo sa Nicea. Kaya nga, sa kanilang pasugo, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Kaya malinaw, hindi maikapagpasundo yung pahayag na itinatag ni San Ignacio pagkatapos na itatag sa Nicea daw. Ang ganitong pabago-bago na sagot mga kapatid ay nagpakita lamang ng kasinungalingan sa tunay na kasaysayan ng simbahang Katoliko. Pansinin ninyo, una si San Ignacio, pagkatapos na itatag daw umano sa Nicea, hindi lang, nang tinanong ko muli, sino ang nagtatag? Pansinin ninyo. Sa mabasa sa ebidensya nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinugod tao. Siya ka obispo, Konsilyo sa Trento, kinsa, mga obispo, o sige mo ginuga ang Romana. Ano daw? Kailan na itatag? Dahil dinagdag ang Romana sa Council of Trent daw. Napakalinaw. Ang gulo at salungat-salungat mga kapatid ang pahayag na ito. Hindi pwedeng sabay-sabay na naitatag ang simbahang Katoliko sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang konsiho. Di po ba? Si San Ignacio sa Antioquia ang nagtatag pagkatapos konsilyo ng Nicea, pagkatapos konsilyo ng Trento. Yung konsilyo ng Trento, tugon yon sa Protestant Reformation. Hindi totoo na nagsimula ang simbahang Katoliko. Kung sa Council of Trent, mga kapatid, nagsimula, bakit may simbahang Katoliko na mahigit 1,500 na taon bago nangyari ang Council of Trent? At hindi pa lang yan.
nang sinundan ko ang cross-examination, ito pa. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kanus ang tuiga, asang dapita, o asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko tinukod utaw. Sa pangutana, kinsa ang mga obispo. Kanus sa 1870, kinsa mga obispo dili sa Konsilyo sa Vatikano, opisyal ang mga Ako, sino daw ang nagtatag? Mga obispo. Kailan? 1870. Saan? Sa Konsilyo Vatikano. Nako. Ha? Napansin nyo ba? Ano bang nangyari sa ministro ng INC? Palipat-lipat ang sagot. Bakit? Dahil hindi matibay ang pundasyon sa kasaysayan. Kapag ang paliwanag ay paiba-iba, malinaw na hindi ito katotohanan, kundi pagtakip at kakulangan ng ebidensya, mga kapatid. At hindi lang yan. Sa mga aklat pa ni Felix Manalo, alam niyo ba? Kaya kung may susunod na debate, iwan ko paano sagutin ito sa mga ministro. Bakit? Ito pa sa aklat ni Felix Manalo, ang sulo sa ikatitiyak, Iglesia Apostolica Katolika Romana, Felix Manalo, page 29-23. Ito mabasa, ang ginamit pa, pitsyang. Ang pitsyang ito, 325 ano Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong pandaigdig ng Kristiyano. Ito ang pagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kung totoo itong aklat ni Felix Manalo nga 325 sumipot, bagsak na naman sila sa sinabi nilang ang simbahang Katoliko na itatag sa 1870 sa Konsilyo Vatikano. Hindi lang yan. Meron pang isang aklat sila, mga kapatid. Amazing talaga. Bakit? Ito, aklat din ni Felix Manalo. Bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Sagot, itinayo sa ikapagkakaisa sa Imperyo Romano at ng Iglesia Katolika, layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. Nako, panahon na naman ni Justiniano. Ano ba talaga, kuya? Sino ba talaga ang founder ng simbahang Katoliko? Bakit ang gulo? Di ba? Kaya mga mahal na kapatid na nagsubaybay, hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ninyo. Pero sa mga kapatid natin na nagagalit dahil ang daming mga message na naghayag ng kanilang galit, huwag kayong magalit. Buksan ninyo ang isipan ninyo. No? Di namin layunin na saktan ang damdamin ninyo. Pero kung nasaktan man kayo, sana tiisin ninyo dahil para bang isang gamot. I am Catholic, I am the light, I am the gospel, I am